Hi and good day to everyone. Yuel De La Cruz here, nagbabalik. At mabilis ang Photoshop tutorial lang tayo. Gagawin natin yung step-by-step tutorial ng mga reels na ina-upload natin. Okay? So, for now, gagawin natin kung paano mag-blend, gamitin yung stock image blend using Photoshop. First, kailangan lang nating ilagay yung ating first image. Okay? To do that, you can go to File. Then, hanapin nyo lang yung Place Embedded. Okay, then click lang natin itong Place Embedded. Then ito yung first image na nakuha ko. I got this from pexels.com. So if you want to try editing images, you can visit that website. Just go to pexels.com. Click ko lang to, then click natin yung Place. I'm using just one monitor right now, kaya mas madali yung ganong way ng paglagay ng images dito. Okay, then Control T lang natin para malakihan yung image, masakop yung buong canvas natin. Then second one is lalagay na natin yung images na i-blend natin dito. Okay, go to File again. Then hanapin lang natin yung Place Embedded. Place Embedded means that yung image is ilalagay mo siya dun sa current canvas. Okay, ang kiniba niya sa open, pag file, punta tayo ng open, is magbubukas siya ng panibagong tab. As you can see here, ayan, may bagong tab siya. So if you want yung images, mapunta siya dun sa may layer ng current tab na wino-workout nyo or current canvas na wino-workout nyo. Yes, go to File, then look for Place Embedded. Okay, then lagay lang natin to, then Place. Okay, so paano ba natin i-blend tong aeroplano doon sa ating image? I-click lang natin to, then Control T para mahanap natin yung sukat na gusto natin. For example, mga ganyang kalaki. Ayan. So, realistically, hindi naman siya ganyang kalaki kung titignan natin yung point of view. But just to show you the, on how you can do it. So, hayaan natin siyang ganito kalaki para mag-blend siya. Okay? Then, first thing is you need to check if yung mga layers nyo is kung naka-smart object siya or naka-rasterize. Okay, etong dalawang binilagay natin. So, usually, pag nag-place embedded kayo, automatically naka-smart object siya. Bakit siya smart object? Para palakihin or paliitin nyo man siya, i-control nyo, lumaki-lumiit man siya, hindi magbabago yung pixels niya. Yung high quality niya will stay the same until i-rasterize nyo. Okay, but for the blend thing to work, para dun sa edit, kunyari itong dalawa is pagsasamahin natin. For it to work, kailangan natin na i-rasterize yung layer. Kasi pag hindi, ganito mangyayari sa kanya. For example, using the shape, i-click natin itong dalawa. Ayan. Then, punta tayo ng edit. Makikita natin yung auto blend natin is naka-grade out. Bakit? Kasi naka-smart object yung dalawang layer. So, for it to work, kailangan natin siyang i-rasterize. How to do that? Just right-click on one layer. Isa-isa lang. Right-click, then hanapin natin yung rasterized layer. Pag nakita natin na wala na yung icon sa baba, means na naka-rasterize na siya. Same thing dito. Right-click, then hanapin lang natin yung rasterized layer. Ayan. So, parehas siyang rasterize. Okay. In case pala guys na nag-file open kayo, then yung isang layer is nasa background at nakalock siya like this, kailangan nyo siyang i-unlock para mawala yung pagiging grayed out ng ating auto blend. So, parehas siyang rasterize. So, pwede natin siyang ipag-blend. Just hold Shift on your keyboard para ma-select natin itong dalawa. Then, go to Edit. Then, hanapin lang natin yung auto blend layer. So, ngayon, hindi na siya grayed out kasi pwede na siya parehas ng rasterize. Then, click lang natin to. Then, sa settings guys, hindi siya panorama. Go for stock images and remain natin naka-check tong dalawa. Okay? It means na ipagbe-blend niya yung dalawang layer. Then, hit lang natin yung OK. Then, there you go. Hit lang natin yung OK dito. And if in case na meron pang hindi blend dyan, you can always use other tools. Pwede yung stamp tools, lahat ng to. But since Photoshop did a great job for this one, nakita natin na nag-blend yung kulay niya, mukha siyang realistic, so Photoshop did a great job on it. So that's it guys, and if you have any question or Photoshop tutorial na gusto nyong
ituro natin, guys, you can always put it on the comment down below. And if gusto nyo magpa-shoutout sa ating next videos, you can put your name on there. And bago mag-start yung next tutorial natin, i-shoutout ko kayo. So, thank you guys, and thank you sa pag-aantay ng ating mga tutorial. God bless everyone.